Alright guys, sa mapagpalang araw, welcome dito kay Road Trip TV. Mga kamanghang bagay patungkol sa hibernation of creation. Ayan, sa Wonders of Creation. May isang natatanging abilidad ang mga hayop na kanilang ginagawa kung saan kaya nilang matulog sa loob ng ilang buwan. Ayan, upang makatipid ng enerhiya. Ayan, paano kaya yun, no? May hayop palang ganon. Nag-reserve ng kanilang enerhiya. Panoorin po natin dito sa ating TV. Sa mga bansang may 4 na seasons, ang taglamig ang maituturing na pinakamalungkot na panahon. Sa mga taong hindi pa nakakaranas ng snow, maaaring isa itong pinapangarap na senaryo. Ngunit sa mga taong naninirahan sa mga bansang ito, maraming restrictions sa mga human activities ang nai-impose ng winter. Kapareho din ang epekto sa mga hayop. Ngunit may ibang mga hayop na extreme ang paraan para makatawid sa taglamig. Pag-usapan natin ang hibernation. Ang hibernation ay isang biological na proseso ng ilang mga hayop para makasurvive sa buong panahon ng taglamig. Ang harsh weather condition ng kapaligiran ay hindi lamang lamig ang naidudulot, kundi ang kakulangan din ng pagkain. Limitado ang mga halamang tumutubo sa winter at pahirapan ng pag-hunt ng mga prey na nagtatako din dahil sa lamig. Sa pamamagitan ng hibernation, ang mga hayop ay pumapasok sa isang state of inactivity para makonserve ang energy nila, drastically slowing their bodily functions. Para lang silang natutulog, pero hindi. Mas komplikado kasi itong hibernation kaysa sa pagtulog lamang. Mahaba ito at tuloy-tuloy. Ayun pala, kaya pala nakakasurvive yung mga hayop na yun, no? Dahil patungkol sa hibernation of the Wonders Creation. Ano ba ang nangyayari sa katawan ng mga hayop na nag-hibernate? Ang complex na prosesong ito ay sumasaklaw sa mga importanteng mga pagbabago sa metabolismo, temperatura, at behavior ng katawan ng hayop. During hibernation, mababa ang bilang ng heartbeats per minute. May ibang hayop na 2 o 3 tibok lang ng puso kada 1 minuto. Bumababa rin ang breathing rates. Kadalasan, 1 hinga lang sa 1 minuto. May ibang hayop who takes only 1 breath every few minutes. Ang mga pinaka-importanteng mga body organs lang din ang napaprioritize sa circulation of blood. Blood flow is reduced sa mga non-essential organs, maliban sa utak at puso. At ang metabolic rate ay 2% na lang kumpara sa normal rate nito. May iba't ibang version din ang hibernation. May tinatawag na estivation. Ito yung sa hot at dry season ang hibernation ng hayop. Sa mga bears naman, may tinatawag na torpor. Nagda-drop lang ang body temperature nila slightly, pero nagigising sila when disturbed. Iba sa mga true hibernators tulad ng mga squirrels, chipmunks, bats, hedgehogs, at iba pa na umaabot ng linggo at buwan ang pag-hibernate. Ang nakamamangha pa nito ay napaghahandaan ng mga hayop ang panahon ng kanilang pag-hibernate. Nag-iimbak sila ng fat reserve sa kanilang katawan. Kumakain ng kumakain hanggang dumoble na ang body weight nila. May iba, tulad ng chipmunks, nagsustore ng pagkain ng mga burrows nila para kumain sa maliit na panahon na magising sila. Ang kadalasang napapansin ng mga eksperto, maliban sa panginginain, ay ang paghahanda. Iba talaga yung nilikha ng Panginoon, no? Talagang may isip. Ng insulated shelters para protection sa lamig. Marami pang hindi nalalaman sa pamamaraang ito ng mga hayop. May iba't ibang epekto sa kanila ang pagbabago ng panahon at ang pagsasagawa ng kanilang katawan ng hibernation. At nakakamangha ay ang karunungan at kaalaman ng hayop kung kailan na sila maghahanda para sa hibernation.
Ang mga impormasyong ating nalaman tungkol sa hibernation ay nagpapakita din sa kahanga-hangang pamamaraan ng Diyos para makapagpatuloy na mabuhay ang nilalang na nilikha niya. Idinisenyo niyang may kaunting kahirapan ang pamumuhay sa taglamig. Kaya nakadesign talaga, no? Magaling talaga ang ating Panginoon. Hindi niya pinabayaan ang living things. Binigyan din naman niya ng pambihirang mekanismo ang mga katawan ng kanyang mga nilikha para malampasan ito. Hindi ito testament ng adaptability ng mga hayop, kundi isa itong patunay ng perpekto at malayuning disenyo ng paglalang ng kanyang wonders of creation. Alright, yan. Natindihan na natin, no? Kung bakit ang Panginoon ay mahal na mahal ang ating mga nilikha. Alright, at maraming salamat sa inyong lahat. Ayan ang mga bagay patungkol sa hibernation. And peace out. Don't forget to subscribe Road Trip TV.